So, una, determine the characteristics of our spiritual family. So, malalaman natin kung ano yung characteristics ng ating spiritual family. At ikalawa ay evaluate and improve the characteristics that we have as a spiritual family. So yan, base sa ating dalawang objectives, meron na kayong sigurong idea kung ano yung pinaka-title or pag-uusapan natin ngayong gabi. So yan, paki-flash na po. Ayun pala yun. Diba? Nandun na pala sa objectives natin. So, ang pag-uusapan natin ay characteristics of my spiritual family. So, nakaka-bless yung awitin natin kanina, diba? Na declaration na tayo ay anak ng Diyos, tayo ay kabilang sa kanyang pamilya, tayo ay malaya, diba? Salamat sa Panginoon na tayo ay kabilang sa kanyang pamilya, na kung saan ay nagagawa natin na mag-glorify ang ating Panginoon at mahalin yung ating kapwa, ang ating spiritual family. So, kung nakaraan ay nalaman natin yung benepisyo ng pagkakaroon ng spiritual family na merong magpipray sa atin at mayroon tayong kasama na mag-worship. So, kagaya nga, di ba, na-apply natin ngayon yung pagkakaroon na mayroon tayong kasama sa pag-worship sa Panginoon. Pero yung pagpipray ba, nagawa ba natin or na-apply ba natin itong buong linggo na ipag-pray yung ating spiritual family? Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Sa biyaya niya, nagagawa natin na maipag-pray na yung ating mga kapatid sa pananampalataya at nakaka-attend pa sa ating mga gawain. So, yung mga katangian na mayroon tayo ay magiging visible yan. Diba? Kung paanong sa loob natin ay meron tayong katangian na pagiging mabuti, magpo-flow yan sa ating panglabas. Magagawa natin na tumulong sa ating mga kapatid sa pananampalataya through our actions, words, at kung paano tayo mag-isip, magpo-flow yan sa ating panlabas, di ba, ng mga kilos, pananalita at pag-iisip. So ngayon, mayroon tayong pag-uusapan or madidetermine natin itong mga katangiang ito at syempre gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng self-reflection. Di ba? Dahil kiniklaim natin na tayo ay kabilang sa pamilya ng Panginoon, we are spiritual family, at meron tayong checklist at malalaman natin kung paano ito mapapanatili at mapapalago itong mga katangian na mayroon tayo. So, sa next slide po. So, di ba yung pamilya, ito ay tinuturing na pinakamaliit na institusyon, di ba? Smallest unit, ayan, smallest unit ng society because management and then yung leadership ay nagsisimula sa loob ng tahanan. So, bago yan, mag-aral muna tayo ng ilang mga salita. So, ano ba yung, kapag sinabing character, so yan, ang original word niya, so yan, hindi natin masyadong mabasa, pero yung transliteration niya is character, na ang word origin niya ay from the Greek verb karaso, meaning to engrave or to inscribe. Siguro kung may naririnig tayo na parang word na karusin, medyo hawig siya dun, di ba? So, carousel. So parang karos, di ba? I-engrave mo, parang kakaskasin mo, dun pala yun ang galing. So yung Greek word na ito ay wala siya naman din na direct na equivalent sa Hebrew, pero ito ay tinutukoy din or pwedeng ihalimbawa sa Hebrew word na selem, na pinapatungkol sa pagkalikha ng Diyos sa atin, sa ating mga tao. So mababasa natin yan sa Genesis 1:26. So sabi po dyan, then God said, let us make man in our image according to our likeness. So dinidescribe nito yung humanity being made in the image of God. Diba tayo ay nilikha sa wangis ng ating Panginoong Diyos. At pwede nating mahilimbawa dito yung isang pintor or isang artist, di ba, na marunong siya mag-drawing.
So yung katangian ng mayroon itong artist na ito ay magre-reflect dun sa kanyang ginawa. 'Di ba? Kung mahilig siya sa mga matitingkad na kulay, expect mo na yung drawing niya o yung painting niya ay merong matingkad na kulay. Kung emotionally naman siya ay nalulungkot, makikita mo doon sa gawa niya or likha niya. Pero salamat sa Panginoon, meron tayong Diyos na mabuti, di ba? Yung gawa niya ay kahanga-hanga, kaya bawat isa sa atin ay unique at kahanga-hanga, wonderfully and fearfully made by God. Salamat sa Panginoon. At itong word na character ay inihalin tulad din ito sa isang salita. 'Di ba? Mga letters. Ayun. So kung dati, nung hindi pa uso yung mga papel, yung lapis, ayan, dati ini-engrave nila yung possible na mga history, mga pangalan sa bato. 'Di ba? Nakikita natin 'yon sa bato, and then doon lalo na sa mga tribes, doon sinasabi nila ito yung kwento, yung history ng ating tribo, ito yung mga letters na mayroon sila, yung kung sa atin mga alpabeto, 'di ba? Kung may idea din tayo sa ano pa ba 'yun, baybayin or alibata, mga unang writings. So 'yun din po yung patungkol sa word na ito na character. So ibig sabihin, tatak. So yung imahe ng Diyos ay iniukit niya sa atin, inilagay niya sa atin. Meron tayong built-in na kabanalan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, mga talento na kung ating explore ay, di ba, mapapalago natin, magagamit natin para sa kapurihan ng ating Panginoon. At ganun din sa ating spiritual family, meron tayong trademark na tinatawag. Di ba, meron tayong marka, meron tayong tatak. Ay, thank you, Lord. So, next slide. So, bukod sa word na character, meron ding another meaning yung character or another term na ginagamit patungkol sa character, at ito yung ethos. Na ang ibig sabihin is, yung Greek word niya ay, or root word niya ay ethics. So ayan, ethos, it is used today to refer to the practices or values that distinguish one person, organization, or society from others. So, in cultural and historical background, in ancient Greek culture, character was commonly used in the context of engraving, pero in the New Testament, ang word na ethos or character, or sabihin na natin na itong karasu, ay it underscores the belief in Jesus Christ as the perfect and complete revelation of God the Father. Sabi nga sa Hebrews 1:3 na si Jesus or sa Kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos, at kung ano ang Diyos ay ganun din siya. So ang ating Panginoong Hesukristo, sabi nga dyan, di ba, na He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature. So kahit nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, hindi na wala ang Kanyang pagka-Diyos. Diba? Na kung titingnan natin, parang biglang bumaba ang ating Panginoong Hesus kasi nagkatawang tao siya, pero hindi. Diyos pa rin siya. 100% man at syempre 100% God. Possible na by attitude, ayan, by attitude ay mababa ang Panginoon kasi mapagpakumbaba ang ating Panginoong Hesukristo. Pero by His attribute, He is still God. Amen? So, next naman ay, ito na, yung characteristic or ang character, sabi sa dictionary, ayan, sabi ni Google, the mental and moral qualities distinctive to an individual or personality. So, one of the attributes or features that make up and distinguish an individual. So, yung character o characteristic ay ito yung patungkol sa kung paano mag-isip yung isang tao, yung kanyang moral qualities, di ba, na sa kanya lang. For example, sino bang gawin natin example? Si Kuya Mark, kapag narinig nyo or
narinig niyo na sinabi ko si Kuya Mark, ano ba yung katangian niya na mas tumatatak sa inyo? Tahimik lang. Kapag si Ate Yani, madaldal. Di ba? Corny. Grabe, di up. Nakakatawa kayo yung joke niyon. Grabe. Di ba? May kanya-kanya tayong, di ba, karakteristik. At, yan, may sense of humor daw. Yes, may mga, di ba, may kanya-kanya tayong qualities na sa atin lang. So, ganun ka-unique, kapatid, di ba? At salamat sa Panginoon. At sa Bible din, ay, ang ating Panginoong Jesucristo naman din ay pinapakita or ipinapahayag na, di ba, siya yung refleksyon ng ating Diyos Ama na nasa langit. At ito ay patuloy na kini-question ng mga Pariseo, ng mga Hudyo na against kay Jesus. Sinasabi nila na si Jesus ay hindi nagmula sa Diyos, inaalihan ng masamang demonyo kapag nagpapagaling, gumagawa ng mabuti. Ngunit nirebuke sila ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi niya na, kayo na against sa akin, ang ama nyo ay yung diablo. Grabe, no? Parang napakasakit naman yung sinasabi nila na, hindi, mula kami sa lahi ni Abraham. Pero, sabi ni Jesus, kung talagang mula kayo sa lahi ni Abraham, gagawin nyo kung ano yung mabuting ginawa ni Abraham. Di ba? Binigyan niya ng kaluguran ng ating Diyos, nanampalataya siya sa Diyos. Pero itong mga Hudyo na sinasabi nila na nagmula sa lahi ni Abraham, ay gusto nila na ipapatay si Jesus. Kasi sabi ni Jesus sa kanila na, ang ama nyo hindi yung Diyos ama na nasa langit, kundi ang ama nyo ay yung diablo. Di ba? Napakasakit nun. Pero totoo naman, kapatid, kapag against ka sa Diyos, kanino ka nga ba? Sino ba talaga yung, yung magulang mo? Either sa Diyos ka o sa kaaway ka. At si Jesus, bilang Diyos na nagkatawang tao, inihalimbawa niya sa atin yung kapakumbabaan at tunay na paggalang sa Diyos. Amen. So sa next slide, so ito na, meron tayong 5 bullets. Ito yung mga katangian na meron tayo as a spiritual family. So, ang ating magiging teksto ay sa Gawa 2:43-47. So, ang pinaka-title nito ay Ang Pamumuhay ng Mga Mananampalataya. Diba? As a spiritual family, kinukonsider natin ito ng mga kapatid natin or kapwa natin mananampalataya sa Diyos. So, yan, basahin natin sa Gawa 2:43-47. So, sa ASND. 43, maraming himala at kamanghamanghang ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. 44, maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Verse 45, ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at ang pera'y ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Verse 46, araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. Last verse 47, at palagi silang nagpupuri sa Diyos, nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. So purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. At base dun sa teksto na ating binasa sa Gawa 2:43-47, ito yung 5 katangian na mayroon tayo as a spiritual family. So sa verse 43, yan, or number 1 natin ay namumuhay ng may paggalang at takot sa Diyos. So, labas na natin ang ating mga notes at i-check natin, namumuhay ng may paggalang at takot sa Diyos. So, bago natin tingnan yung ating mga katabi o kung ano pa man, check natin, ako ba ito as a spiritual family
or bilang kapatid sa pananampalataya, ako ba'y namumuhay ng may paggalang at takot sa Diyos? Sabi nga sa Kawikaan 1 verse 7, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. So sinasabi dyan na ang takot o paggalang sa ating Panginoon ay pasimula ng karunungan. So yung tinutukoy dito na takot ay hindi yung takot na natakot ka lang dahil sa parusa. Katulad ng paggalang ng isang anak sa kanyang magulang. 'Di ba? Na ayaw mo na masaktan mo yung magulang mo, kundi ang gusto mo ay masunod yung kanyang kalooban o yung gusto ng ating magulang na tunay naman ng kagustuhan nila is mapabuti tayo. 'Di ba? Wala namang magulang or sa pamilya natin or parte ng pamilya na gusto na may mapahamak. 'Di ba? Kapag yung isang ina nga nalaman niya or nakita niya na may sakit yung kanyang anak, nararamdaman niya 'yon. Nasasaktan siya. Parang gusto niya na ako na lang yung magkasakit at hindi na ito yung anak ko. 'Di ba? At ganun din sa ama na handang magsakripisyo sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. So, ang spiritual family na mayroon tayo, ito, ang bawat isa sa atin, ay mayroong takot at paggalang sa Diyos. Yung katabi mo, mayroon niyang takot at paggalang sa Diyos. Kaya yan narito, dahil kinikilala, or marunong siya kumilala sa ating Panginoon. At kung nais natin na maging marunong, syempre samahan natin yung mga tao na may takot at paggalang sa ating Panginoon. So, 'di ba? Masarap ba kasamang iyong mga kapatid sa pananampalataya? Amen? Aba, thank you sa Panginoon. No? Salamat sa Kanya na binigyan niya tayo ng ganitong klase ng pamilya. At expect natin na kung yung pamilya na mayroon tayo na marunong matakot at gumalang sa ating Panginoon, nandun yung pabor or pagpapala ng ating Diyos. Siyempre, yung mga taong mga makamundo ay hindi naman namumuhay ng may takot at paggalang sa Panginoon. Kasi mapapansin natin na kapag mag-share ka pangalang or banggitin mo pangalang, yung pangalang Jesus sa kanila, parang ibang topic na lang, iset aside na lang nila. Pero tayo, gusto natin na laging pag-usapan yung kabutihan ng Diyos. Gusto natin palagi na idinideclare kung sino yung Diyos sa ating mga buhay. At sinasabi din dyan na kung tayo ay gumagalang sa Diyos, may takot sa Diyos, ay handa rin tayo na tumanggap ng kanyang pagtutuwid. Diba? Sa Kawikaan 1:7 na kung yung mga hangal is walang halaga sa kanila yung karunungan, pero tayo na gusto natin na maturuan, ay handa natin na tanggapin yung pagtutuwid ng Diyos sa atin. At ako din is personally ay nagiging grateful din sa pagkakaroon ng spiritual family na ito nga yung bawat isa sa atin kung saan napapaalalahanan ako, natitrain ako. So dito ko natutunan na kung paano mag-devotion, dito ko na-explore yung mga talento, mga kakayanan na magagawa ko para lamang sa kaluguran ng ating Panginoon. At salamat sa inyo. Parte kayo ng paglago ko, di ba? At syempre natutuwa din ako na kayo din ay nakikigala kung ang bawat isa sa atin ay lumalago sa kanyang kakayanan, sa kanyang buhay espiritual. Yan yung disenyo sa atin ng ating Panginoon. At kung bakit nagagawa natin na tulungan yung isa't isa, yun ay dahil sa Diyos, dahil tayo ay namumuhay ng may paggalang at takot sa Kanya. So ikalawa naman na katangian ng ating spiritual family ay may magandang pagsasamahan o relasyon sa isa't isa or mayroon tayong pagkakaisa. So sa verse 44, di ba, ng Gawa 2, sabi dito, maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. So sabi, maganda ang pagsasamahan.
So, yung katabi mo ba, maganda ba yung relasyon mo? Diyan, o medyo may lihim na galit or may lihim na tampo? Ay, wala naman, no? So, thank you sa Panginoon. Meron tayo, tunay nga, na meron tayong magandang pagsasamahan. Pero sa dulo may nagkakangitian, no? So sabi nga sa Salmo 133 verse 1, napakagandang tingnan or napakagandang pagmasdan ang mga mamayan ng Diyos na namumuhay ng may pagkakaisa. Ito yung disenyo sa atin ng ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos, na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Ito yung panalangin ng Diyos sa atin na, Ama, pagkaisain mo sila, yung mga disipulo ko at yung mga tao na mananampalataya sa akin, si Jesus, sa ating Panginoong Jesucristo. Pero meron ding pagkakaisa na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. At isa na nga doon na halimbawa, yung sa Tower of Babel. Diba? Kung meron tayong idea sa kwento na yun na yung mga tao is ayaw na nila na umalis sa kanilang lugar. Sabi nila, sige, magkaisa tayo, gumawa tayo ng tore na aabot hanggang langit. Diba? At dahil doon, nag-cause yun ng pride. At hindi nila sinunod yung kalooban ng Diyos na humayo sila, diba? Dumami. At hindi rin ibig sabihin na kapag nagkakaisa ay parang pare-parehas lang ng gawain. Diba? Katulad natin na tayo, bagamat iba-iba yung kakayahan or talento na ipinagkaloob sa atin, nagkakaisa tayo. May iisa tayong misyon at yun ay ibahagi ang mabuting balita ni Kristo. Kasi kung lahat tayo na puros mga tagapagturo, masyadong maingay, kanya-kanya tayong pagsasalita. Sino makikinig sa atin? Kung lahat naman ay maging evangelist, lahat hahayo, sino matitira dito sa church? Diba? Sino magpapastor dito? So, ayun yung ibig sabihin na, syempre maganda yung pagkakaisa. Meron tayong iisang layunin. Pero syempre, napaka-unique nga ng pagkakalikha sa atin ng Panginoon na bagamat iba-iba tayo ng kakayahan, iba-iba tayo ng talento, pero nagkakaisa tayo. At syempre, nagagawa natin yung ating pinaka-purpose, di ba? Ang purpose natin is to glorify the Lord, di ba? Gawin natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. At higit sa lahat, patuloy tayo na magkaisa, lalo na sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo. So, sa pagkakaisa naman, minsan may mga question din, yung mga hindi mananampalataya, na parehos naman sila na born again, pero bakit nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan? Bakit merong tampuhan? Pero diba, typical sa ating pamilya na minsan dumarating talaga sa punto na di nagkakaintindihan. Pero alam natin kung ano yung sikreto ng pagkakaroon ng maayos na pagsasamahan. Amen po ba? So ano kaya yon? At itong ibabahagi ko is base syempre sa experience ko at ganun din, naka-angkla din ito sa salita ng ating Diyos. So ito yung 3 P's kung bakit sa kabila ng ating hindi pagkakaunawaan or may mga panahon na hindi nga tayo nagkakaintindihan, pero nasusolusyonan ito at nagkakaroon pa rin tayo ng pagkakaisa. So unang P, ito yung pagsisisi o repentance. Diba? So kapag tayo ay nagkasala sa ating kapatid sa pananampalataya ay marunong tayo na magpakumbaba at humingi ng tawad. Inaamin natin na tayo ay nagkasala. So meron ka bang kapatid na lumapit sa iyo na, sis, brother, sorry, nasaktan kita, may nasabi ako, or nabigla lang ako, mga ganun, diba? Ganong term, nabigla lang ako. Ikaw kasi nakakapanggigil ka. Sarap mo kurutin ng nail cutter eh. Pero dahil love kita, repentance, di ba? Paghingi ng tawad. Di ba? Parang 2 beses ka na, 3 beses ka na, ilang beses ba kita kailangan patawarin? Di ba? May mga ganun.
So pagsisisi, paghingi ng tawad. At yun din, bilang spiritual family at bilang tagusunod ng ating Panginoon, yun din, doon tayo namumuhay din di ba? Bawat araw, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Although di na tayo namumuhay sa kasalanan, pero kapag tayo ay nagkasala, hinihingi natin agad ito ng tawad sa Panginoon. Kinukonvict agad tayo ng banal na espiritu na magsisi at ihayag yung ating pagkakasala sa Diyos. At ganun din, paghingi din ng tawad sa ating mga kapatid sa pananampalataya na nagawa natin ng mali or nasaktan natin. At sabi nga ng ating Panginoon na kung ihayag natin yung ating pagkakasala, tayo ay patatawarin at lilinisin niya ang ating karumihan o ang ating mga kasalanan. At syempre, yung kasalanan na napapatawad is syempre, kapag himingi ka ng tawad. Kapag hindi mo naman siya hiningi ng tawad, ano yung patatawarin? Di ba? And next naman na letter P ay pagpapatawad. Una, repentance, pagsisisi. Sunod naman, pagpapatawad o yung forgiveness. At ito naman na kapag meron naman lumapit sa atin at humingi ng tawad at nagsisi, tayo naman ay marunong tumanggap at patatawarin natin yung nagkasala sa atin. Minsan tinanong ito ni Peter sa ating Panginoong Jesucristo na, Lord, ilang beses ba ako dapat magpatawad? Sabi ni Jesus, 70 times 7. So hindi ibig sabihin na ita-times natin yung 70 times 7. Ginawa ko rin yun minsan, pero sabi ko, anong idea doon? So mali pala yun. Grabe, di ba? Ginawa kong literal. Bakit ko kinumpute o ganun? Ang ibig sabihin pala nun is, di ba, ang numero po na 7 ay perpekto. Yan ang numero ng ating Panginoon. Iba pa yung lucky 7 ha, hindi yon, iba yon. Pero yung 7 ay numero ng ating Diyos, di ba? So, sa loob ng isang linggo, merong ilang araw? 7 days. So, next week, meron din 7 days. Sa susunod pa, 7 days. Sa bawat linggo, 7 days. So, ang ibig sabihin nun, araw-araw, magpatawad ka. Hanggang sa huli ng buhay mo, magpatawad ka. Ayan yung gustong ituro sa atin ng ating Panginoon. At dahil 'di ba sa ating pagpapatawad at pagsisisi is nare-restore yung ating relasyon sa isa't isa. At dahil doon magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Nagiging maayos yung ating pagsasamahan. And last, na letter P ay pag-ibig. Siyempre, ito yung pinakadakila sa lahat, ang pag-ibig. So, higit sa lahat, kaya tayo nagagawa natin na magsisi sa ating kasalanan, magpatawad, yun ay dahil sa pag-ibig. Nagpapatawad tayo dahil kahit man tayo ay nasaktan natin yung mahal natin na kapatid sa pananampalataya, sabi nga, di ba, na malalaman nila na tayo ay disipulo or tunay na Kristiyano dahil sa ating pag-ibig sa isa't isa. At yun nung meron tayo as a spiritual family, pag-ibig sa isa't isa. So, ang ating pagkakaisa ay hindi lang nagiging maayos yung ating relasyon, kundi ito ay nakasentro sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Kasi kung tayo lang, baka magawa din natin yung katulad ng mga taong makamundo na kapag nasaktan ka or nasaling ka ay gaganti. Yun, di ba? Sa mundo ay ganun dapat. Kailangan, kung ano yung ginawa mo, ganun din katumbas or higit pa dapat yung ibabalik mo sa Kanya. Pero sa atin, tinuturo sa atin ng ating Panginoon na tayo ay magsisi, tayo ay magpatawad at higit sa lahat, ibigin natin yung bawat isa. Ang ating kapatid sa pananampalataya. At ganun din, di ba, ang bili ng Diyos na mahalin mo yung iyong kaaway. Pero higit sa lahat, mahalin mo yung kapatid mo sa pananampalataya. Itong ating spiritual family na sa Diyos din nagmula. So, third po. So, check ba tayo doon? Nagawa ba natin to na magsisi,
magpatawad, mahalin yung ating kapatid sa pananampalataya. Thank you, Lord. So, pangatlo ay handang magsakripisyo at magbahagi sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. So, sabi sa mga gawa 4:32, nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. So, ang pagsasakripisyo, kung isipin natin, hindi siya madali. Lalo na kung ang titingnan natin is yung sarili natin na kapasidad. Diba? Parang, ito na nga lang yung kakayanan ko, parang napakahirap na ibigay. Pero kapag, diba, kapag tayo ay nanampalataya sa Diyos, magagawa natin na kahit itong simple na to, hindi natin ito mamaliitin, kundi handa natin to na isakripisyo, ibigay, ibahagi sa ating mga kapatid sa pananampalataya. At minsan pa dito sa pamilyang ito, sa simbahan na mayroon tayo, patuloy namin, lalo sa pamilya namin na nararanasan, yung mga kapatid natin sa pananampalataya na ibahagi ko ano yung meron sila. At salamat po sa buhay nyo na yan, tinutulungan niyo po kami. At bilang ganti din, ayun, sinasama namin kayo sa aming panalangin. At syempre, meron din kaming desire na, bagamat hindi kayo humingi ng kapalit, pero meron din kaming desire na pagpalain din kayo. 'Di ba? Ganon tayo na hindi na tayo nakatuon sa ating mga sarili, kundi iniisip na natin na para sa lahat. So isipin mo yun, di ba, na kung ikaw meron kang ganitong halaga, anumang pag-aari na to, hindi na natin tinitingnan kung maliit man o malaki ito. Kundi di ba kapag pinagsama-sama natin, matutulungan natin yung isa't isa, mababahagi na natin yung bawat isa. At sabi dito, nagkakaisa yung kanilang damdamin at isipan. So, kapag tayo kaya nagagawa natin ng magsakripisyo kasi alam natin or iniisip natin na tayo nasa iisa ng katawan, na kung ano yung nararamdaman ng bawat isa ay, di ba, nagiging sensitive na tayo, hindi na tayo na walang, bahala ka dyan, wala akong pakialam sa'yo. Hindi na ganun eh. Nagkakaroon na tayo ng pakialam sa isa't isa. Nagkakaroon na tayo ng pag-ibig sa isa't isa. Magkakaroon na tayo ng concern sa bawat isa, lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Dahil 'di ba, alam na natin yung pakiramdam kung paano managana, alam din natin yung pakiramdam na yung sakto lang, 'di ba? Kung paano din mahirapan. Kaya nga narito yung ating mga kapatid sa pananampalataya, yung ating spiritual family para tulungan tayo, paalalahanan tayo, palakasin tayo. At yun ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos kung paanong yung ating Diyos ay nagsakripisyo. Tayo man din, nagagawa din natin na magsakripisyo. Kasi 'di ba, yan nga yung wangis na nilikha ng Diyos sa atin. At ganun din kung paano nagsakripisyo yung Diyos sa atin din, hindi malabor, hindi imposible na magawa din natin magsakripisyo sa bawat isa sa atin. Amen? So, pang-apat, ba mabilis lang tayo? So, pang-apat na. Pinapahalagahan ang bawat pagtitipon at gawain sa Panginoon. So, yan, check na check agad tayo dito, di ba? Nandito tayo at alam natin na marunong tayo magpahalaga sa gawain ng ating Diyos. At ito yung paalala ni Paul sa atin. Or itong sumulat ng Hebreo. Yan, basahin natin sa Hebreo 10:25. So sabi dito, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So ito yung paalala sa atin na huwag nating kakalimutan yung ating mga pagtitipon, yung ating gawain. So, nandyan, naka-flash yung ating, nasa tarpaulin, yung ating mga gawain, di ba? Na every Wednesday, meron tayong prayer. Yan, sama-sama tayong magpanalanginan. At ito yung benepisyo, di ba, ng pagkakaroon ng ating spiritual family. Nagagawa natin na ipag-pray yung bawat isa. Sa mga kabataan, every Friday, so, nagkakaroon tayo ng fellowship, nakikilala natin yung isa't isa, na-encourage natin yung isa't isa.
Lalo na kung sino yung mga nahihirapan sa kanilang pag-aaral. So, sis, brother, di ba narito ako na tulungan ka kung kaya ko ito. At tuwing linggo, lalo na ito nga, yung ating pagtitipon na to, na kung saan sama-sama tayo na nagpupuri sa ating Panginoon at nakikinig ng kanyang mga salita. So, minsan nga dito sa ating church ay merong kabataan na hindi lang nakadalo ng prayer meeting dahil nagising siya ng Thursday na ng madaling araw. So, iyak siya ng iyak. Ng next sino kaya yun Nakayoko ba? Siya ba yung nag-ano ng slides natin ngayon? So, iyak siya ng iyak naman na parang isipin natin na every Wednesday na lang, umiiyak na lang, kada na lang mag-share, iiyak na lang. Iyakan ba talaga siya? Oh, may something. Di ba? Ay, di something na meron deeper kayo na. Di ba? Iba yun So, di ba, meron siya pinanguhugutan. Grabe, ganun sa kanya kalalim, yung pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. Ganun yung kanyang pag-ibig sa Diyos na, Lord, pag ma-miss out ko lang tong prayer na to, itong gawain ng mga kabataan or linggo, parang ang bigat-bigat. Diba? So, kailang kaya natin na-experience yung ganun pakiramdam na excited tayo na pumunta sa gawain at maka-fellowship yung ating mga kapatid sa pananampalataya. So, kailangan, hindi lang basta kadag may gawain Diba? Kundi araw-araw, unang-una, magkaroon tayo ng fellowship sa ating Panginoon, sa ating personal devotion. At syempre, ito yung paalala sa atin, yung mga gawain natin na hindi lang naman din kasi tayo basta nagkakatipon, hindi lang naman tayo basta nagmamaritesan dito, di ba? O kung ano pa man, kundi nagtutulungan tayo Yan kahalaga yung ating spiritual family na meron tayo. So bilang ako din na isa rin sa nag-check ng mga attendance natin dito, so, ayan, may part na nalulungkot, di ba? Kapag meron tayong mga kapatid sa pananampalataya na, ito, ilang linggo na, ilang gawain nang wala. So, hindi naman siya sabihin natin na parang pinakabasihan kung bakit, backslide na yan, kaya ang tagal-tagal or hindi na nakakadalo sa gawain. Pero, di ba, nagiging concern tayo dahil ilang linggo ba or sa loob ng isang linggo, ilang araw doon na ang mga kasama mo ay hindi mananampalataya. Siyempre, madidrain ka. Di ba? So, tuwing linggo na tayo magkasama-sama, samantalahin na natin. Di ba? Kung may kapatid tayo ngayon na naalala na, matagal na tong hindi nakaka-attend ng gawain. Pwede natin mamaya na i-chat, kumustahin, sis, bro, attend ka na. Or ikaw man na nanonood sa online, di ba? Kung ilang ka na hindi naka-attend dito physically sa ating simbahan, umattend ka na. Di ba? At syempre, masaya kami na makabalik ka ulit, di ba? Makasama ka namin, maka-fellowship ka namin sa simbahang ito. At salamat sa Panginoon na meron tayong ganong desire dahil bilang isang pamilya na, di ba, kung isipin natin na meron tayong pamilya na nag-abroad, napunta sa ibang lugar, matagal na hindi nakabalik. Pero di ba kapag umuwi na yon, buong pamilya nagse-celebrate. Diba? Masayang-masayang lahat. At ganun din tayo as spiritual family. Nagagalak tayo na merong bumabalik. Naka-fellowship muli natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. And then lastly, ayan, number 5. So, palaging nagpupuri sa Diyos. So, basahin natin sa Efeso 5:19 sa ASND. Sabi dito, sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo, himno at ng iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. So, sabi dito, palaging nagpupuri sa Diyos. Yung ating pagpupuri sa Diyos ay hindi lang patungkol sa pag-aawitan natin. Di ba? Katulad kanina na nag-worship tayo, nag-praise tayo sa ating Panginoon. Hindi lang yun dun umiikot din sa mga musika. Oo, ginagamit natin yan para express natin yung ating pagsamba sa Diyos. Nagagamit yan mga instrumento, yung talento na mayroon tayo para makapagpuri sa Diyos. Pero, di ba, yung mga ginagawa natin
lalo na sa mga estudyante, 'di ba? Kung yung pag-aaral natin ay ginagawa natin para sa Diyos, pagsambayan sa Diyos, pagpupuri yan sa Diyos. Sa mga nagtatrabaho naman na nariyan ka para encourage yung katrabaho mo na mayroong problema. So pagsamba yun sa Diyos. Sabi nga 'di ba na ano man yung ginagawa mo, umiinom ka man, kumakain ka man, o ano pa man, gawin mo para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Basta't para sa Diyos yan, pagsambayan. Diba? Kung yung wala kang personal desire na para maitaas ako, makita nila na malakas ako. Pero kapag ginawa mo to para sa Panginoon, magaan yan. Magdudulot din yan sa'yo ng kagalakan. Amen? So, meron tayong pagpupuri na sama-sama at meron ding individual, lalo na sa ating personal na devotion. At nagpupuri din tayo sa ating Diyos, hindi lamang sa sitwasyon na nakamta natin yung mga pagpapala, yung mga pinapanalangan natin, kundi nagagawa natin na magpuri din sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Diba? Minsan may mga kapatid tayo sa pananampalataya na nagtataka tayo na grabe na itong pinagdaanan nito. So isa nga rin sa hinangaan ko rin, grabe din na purihin ang Diyos sa buhay niya. Sa buhay po ng aking mentor na grabe no, sunod-sunod yung pinagdaanan niya. Sa pamilya, sa tahanan nila na nasunog, pero sa biyayang Panginoon, grabe, napatayo, naging mas maayos, buong pamilya, nandito nadadala sa simbahan. At that time, na dumana siya mismo ng pagsubok na yon. Siya pa yung nag-lead sa atin na magpuri ka sa Diyos. Di ba? Grabing ano yun. Pero salamat sa Panginoon, sa biyaya niya. At hindi lang basta natin hangaan yung ganong mga tao, ganong pamilya na mayroon tayo. Kundi mas lalo na maging daan yon upang mas lalo tayong sumamba at magpuri sa ating Diyos. So ngayon, ayan, kumusta na yung ating mga checklist ngayon? Itong 5 na characteristics ng ating spiritual family. Check natin na meron ba tayo dito or na-perfect ba natin itong mga listahan na to? Meron pang iba marami yan. Pero ito yung mga basic. Diba? So una, balikan lang natin saglit. Una, tayo ba ay namumuhay ng may paggalang at takot sa Diyos? Huwag nating isipin na yung katabi natin, ito parang di naman halata na namumuhay ito ng ganito, ganyan. Check natin yung ating sarili, namumuhay ng may paggalang at takot sa Diyos. Pangalawa, meron tayo or may maganda tayong pagsasamahan, 'di ba? O relasyon sa isa't isa. Meron tayong pagkakaisa. Or ako ba personally, nakikiisa ba ako sa gawain, sa goal nitong simbahan, lalo pa ngayon, 'di ba? Na nagde-desire tayo na mapaayos itong simbahan. At ito yung nais ng Diyos sa atin, na magkaisa tayo. At syempre, hindi natin parang isiniset aside yung mga tao na hindi kayang mag-commit fully. Pero meron silang parte, meron silang magagawa. 'Di ba? Hindi porket na ako, kaya ko mag-full-time, gawin ko ito para sa Panginoon. Tapos sila, hindi, or itsapwera natin, hindi. Bawat isa sa atin mayroong kakayanan or magagawa natin na makibahagi dito sa gawain ng Diyos, lalong-lalo na sa pagpapaayos ng ating simbahan. Magagawa natin na magkaisa sa kabila man ng ating pagkakaiba-iba, pero merong kakayanan tayo na makakatulong para sa gawain ng ating Panginoon. Pangatlo naman is, handa tayong magsakripisyo at marunong tayong magbahagi sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kung yung Diyos nating sinasamba ay hindi naging maramot sa atin, ganun din tayo, di ba? Nagagawa na natin na magsakripisyo at hindi rin naging maramot sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Pang-apat is, pinapahalagahan natin itong ating mga pagtitipon, yung ating fellowship at gawain sa ating Panginoon. Hindi natin kinakaligtan, bagkus lagi tayong excited, di ba, na makadalo at maka-fellowship ang isa't isa.
And lastly ay palaging nagpupuri sa Diyos na kung ano man yung ating ginagawa ay gawin natin para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. And next slide po. So paano ba natin mapapanatili or mapapalago itong mga katangian na ito, itong 5 katangian na ito? So isang bagay lang, makinig at sumunod sa salita ng Diyos. So mababasa natin yan sa Lucas 8:21. So yan, sabi dito, sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid. So kaya natin magagawa or kung bakit meron tayo nitong mga katangian na to ay dahil marunong tayong makinig at sumunod sa salita ng Diyos. 'Di ba? Yung Bible nga, 'di ba? Ito yung guide natin, ito yung instruction sa atin na kung saan, kung paano tayo makakapamuhay ng nakalulugod sa ating Diyos. At dahil tayo ay nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, ito yung magiging resulta. So una, yung pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa. 'Di ba? Sa Bible din natin nalaman na mahalin natin yung ating Diyos ng buong puso, ng ating buong kaluluwa, buong pag-iisip, ng ating buong lakas. Yan yung unang utos. At ang pangalawa naman ay mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa sarili. 'Di ba? So hindi mo na pinapahalagahan or hindi naman nagkakaroon ka na ng concern sa iba na hindi lamang para sa pansarili mo. Marunong ka nang umibig sa iyong kapatid sa pananampalataya at hindi ka na nagiging maramot. Karoon ka na ng concern. Nagagawa mo nang makapag-encourage sa iyong kapatid sa pananampalataya. At dahil ikaw din ay nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, ito pa, makakapamuhay ka ng banal. Pagkat itong salita ng Diyos, sinabi niya, di ba, sa 1 Peter 1:15, 16, sabi niya, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy for I am holy. At dahil tayo ay nakakapamuhay ng banal at sumusunod sa salita ng ating Panginoon, ay magagawa natin yung mga bagay na nakalulugod sa ating Diyos, maging sa ating kapwa. So sa paano ba natin mapapalago ang ating ating mga katangian or mapapanatili itong mga katangian na meron tayo? Tayo ay makinig at sumunod sa salita ng Diyos. Amen. So for our conclusion, so basahin natin sa 1 Peter 2 verse 9. But you are a chosen race, yan sabi dito, chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So sa ASND version, sabi dito, ngunit kayo'y mga taong pinili. So sabi nga 'di ba ng spiritual family na meron tayo ay pinili ng Diyos. Ang Diyos ang naglagay nito niyan at itong mga kapatid natin sa pananampalataya ay magdudulot ng mabuti sa atin. Grupo ng mga maharlikang pare. Ibig sabihin, nagagawa natin na pagsilbihan ng Diyos at pagsilbihan din ang ating kapwa, ang ating kapatid sa pananampalataya. Sabi, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. So may kanya-kanya tayong testimony, di ba, na nagdudulot ng kalakasan sa ating mga kapatid sa pananampalataya. May mga katangian tayo na nakakatulong sa ating kapatid sa pananampalataya. Ang Diyos na pumili sa atin, itong spiritual family na meron tayo, binigay ng Diyos, ay magdudulot sa atin ng mabuti. So, wag na natin tingnan pa kung ano yung or paghanapan pa ng mga bagay na higit yung ating mga kapatid sa pananampalataya or tingnan natin yung pagkukulang niya. Kundi ang tingnan natin
or patuloy na tayo na magpaalalahanan, magtulungan para lamang sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. At patuloy tayo na maging grateful na, Lord, salamat po sa spiritual family na mayroon ako. At patuloy din natin na naisin na itong mga katangian na mayroon tayo ay patuloy na palaguin ng Diyos, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para na rin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. So, ayun lamang po. God bless po sa bawat isa.